Hi Pisces, kumusta po? Hello po mga dude. Ayos lang po ba kayo dyan sa lahat po ng mga Pisces? Ito po ang inyong money reading ngayon pong June. Alright, so may trabaho ka man o wala. Ito po ay para po sa lahat po ng mga Pisces. So, maraming salamat po muna. Pasalamat po na ako sa mga patuloy pong sumusuporta sa inyo, sa mga nagko-comment, nag-like, nag-subscribe, sa mga bago at cross-watchers na rin po. Maraming salamat po sa oras at sa divine energy po ninyo. So, who am I ready to forgive? Yan po, mga dude. So, maari pong kaya naging money blockages po ito dahil po meron po kayong kailangan patawarin or meron po kayong kinaiinisan na kayo po ay nahusgahan. So, masama pa rin yung loob ninyo hanggang sa ngayon. Or ang tanong mo ay, kanino mo ba dapat gamitin yung personal judgment o discernment mo? So, kanino ka dapat maniwala? Sino ba dapat ang paniwalaan? So, where can I create more space? Maaring kailangan nyo po na mag-declutter. Yan po. Magtanggal ng mga unnecessary or mga hindi nyo na po ginagamit para magkaroon ng mas maluwag or talagang magkaroon ng space para makapasok naman po yung mga new opportunities, yung mga bagong positibo po na energy sa buhay po ninyo, lalo na po sa pera. So, maaring literal na kailangan po ninyong magbawas ng mga material po na bagay na hindi nyo naman na po ginagamit. Pwedeng i-donate nyo po, itulong, ibigay sa iba, para mapakinabangan pa rin po. So, mga dude, ito po, kailangan ninyong mabawi yung power po ninyo, no? Kasi meron talagang gustong umagaw nito. May kakayahan po kayo na talagang kakayahan, spiritual gifts o mga skills o talents po ninyo, no? So, homecoming, meron po kayo ditong homecoming, mga dude, na yan po ay makakatulong, no? Makakatulong sa inyo pong career o sa pera, lalo na po kung kayo po ay sobrang stress nyo na po sa trabaho. Yan po. Meron mga tumutulong sa inyo ng mga guardian spirits po ninyo. May initiation na dito ngayong June. So, kayo po ay maaring light worker. Yan po. Anointed o pinili po kayo ng infinite source, so to speak, ng inyo po mga ancestors na binigyan po kayo ng supernatural power o magical power. Yan po. Maring sa ilan ay sign ito na magaling kang mag-manifest. Yung mga iniisip mo nagkakatotoo nangyayari. So, maaari din po sa ngayon ay confirmation na reading mo ito. Kung kasalukuyan po ay talagang meron kayong may mga delays sa buhay po ninyo, lalo na po sa pera. Yung kayo po yung naghihintay, yung inip na po kayo, yung payment po ninyo, yung bonus po ninyo, hinihintay po, o yung kontrata, naghihintay ka na mapirmahan na, ganyan po, or magkaroon na ng visa, ganyan po sa ilan. At confirmation din kung sa ilan, ang iba po sa inyo ay reading mo to kung merong mga nag-betray sa'yo. Yan po, meron po mga nanloko sa'yo. Meron kang tinalikuran na meron kang mga tinalikuran na ng mga tao. Ayan po, pwedeng family members, mga kaibigan, or sa ilan ay umalis ka na sa trabaho mo or kakalipat mo lang sa ngayon. So, significant ng number 7 ng 777, angel number 777 o 333. Maring madalas yung makita yan. So, confirmation na ikaw ito. Meron ka talagang significant o yung talagang spiritual gift. Meron po kayong supernatural o magical power. Kayo po ay light worker. Ganyan po sa ilan. Starseed. Kayo po ay earth angel. So, yan po, King of Wands, 555, 555, may mga pagbabago. So, itong pagbabago na to ay magdadala sa'yo sa tagumpay. Meron kang ancestor na
male, no, lalaki, no, masculine, na maglilipat sa'yo, no, na magpapamana sa'yo ng torch, o ito pong wand, yan po, magic wand. Kaya talagang mas lalong lalakas yung supernatural o magical power mo na maging super attractor, na kahit na ano pong isipin po ninyo ay talagang mangyayari, no, magmamanifest. So, wow. Yung connection po niyan sa homecoming ay maaari din po na pinagpapahinga po kayo, no? Kailangan nyo mag-relax dahil nagkaroon kayo ng talagang maaring depression or sobrang stress kayo or puyat kayo sa trabaho po ninyo sa 9 of Swords. Ito po yung mga walang pahinga o yung gising sa hating gabi. Yung marami pong ginagawa kung kailan hating gabi, madaling araw, doon po nagtatrabaho. So, yan po, night shift o graveyard, ganyan po yung inyo pong trabaho. So, sa ilan, meron din pong problema. Ang ilan po sa inyo, may problema po kayo sa father figure na may connection po sa pera or sa sustento po ninyo or sa sustento na dapat natatanggap ng ilan para sa anak po ninyo. Yan po sa mga single mother. Yan po. So, blackout distractions, kailangan nyo po yan. Kaya talagang may connection ito sa homecoming na card, no? Kasi kailangan mo ng sinasabi dito ay sinasabi ng mga divine beings na it's time to do something for you. Para naman sa sarili mo, kailangan mong mag-enjoy. Yan po, lalo na sa bahay po ninyo, no? Home comforts, yung kayo po ay mag-relax. Your life purpose and other priorities need your undivided attention. So it's time for you to take charge of your schedule and working environment by turning off electronics. Yan po, makatulong din yung paminsan-minsan ay i-off nyo muna yung inyo pong mga electronics, gadgets, cellphone. Yan po. And avoiding anyone or anything that distracts you from what's important, or kung meron po kayong tinatapos na proyekto o trabaho na talagang hindi talaga muna pwede ang mga istorbo o distractions para mas makafocus ka at maging talagang profitable yung gagawin mo. You already know what these distractions are and you have the power, and po, na diba, power to responsibly block them out. Meron ka talagang power kasi may power card ka nga. So talagang napaka-powerful talaga, no, mga dude. Divine power yan, no, mga dude. Hindi yan black magic, hindi po yan pang witchy-witchy or voodoo, hindi po ganon. Divine power po yan. So, nililinaw lang po ng mga divine beings na nakaalalay sa'yo. So, ito na po yung oras na kailangan wala po ng distractions, magpahinga ka, mag-relax, magpagaling sa ilan, makatulog ng maayos. Kasi yung mga schedule, pwede mo namang ayusin yan, pwede mong harapin yan pagkatapos mong magpahinga at mag-relax. It is safe for you to receive. Yan po, pag kayo po ay nakapagpahinga, mas mapapansin po niyo na mas marami po kayong natatanggap na mga biyaya, no? Mga dude, or pera, literal na pera or opportunities. The more you allow yourself to receive, the more resources you have available to share with others. Open your arms to receive and be a conduit for good coming to you and through you as it blesses the world. So, ang ilan po sa inyo ay maaring, hindi ko alam kung naniniwala kayo or may napanood po kayo sa social media. Basta kayo po ay nagdarasal na hindi nakadikit ang dalawang palad po ninyo, dahil yung mga kamay po ninyo pag kayo nagdarasal at humihingi ay mga talagang nakataas yan or nakabukas ang mga palad para kayo po ay makareceive talaga. Or ang ilan naman po ay gumagawa po kayo ng hand gesture, yung sa meditation meron pong specific na mudra, ganyan po, na para po kayo ay makatanggap din po ng mga blessing. So, back to basics, sinasabi dito ng mga divine beings, yung kayo po ay mag-slow down naman or
Sinasabi, paalala sa inyo, kasi sobrang stress ng ilan sa inyo dito po sa Nine of Swords. Take it easy. Take it easy. Sinasabi po ng mga divine beings, ng mga ancestors po ninyo, take it easy. At kung kailangan mo mag-no, dahil talagang ayaw mo or pagod ka, hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang tapusin, mag-no ka. Hindi ka mauubusan ng opportunities, hindi ka mauubusan ng proyekto. Mag-no ka kasi kailangan mo ring tanggapin mas malaki, you're ready. Kailangan mong tanggapin itong mas malaking mga blessing na darating sa'yo. So, mga dude, kailangan yung magpahinga, mag-relax, kasi i-ready nyo na yung sarili nyo sa mas malalaki pong mga biyaya na darating sa inyo. Ayan, nakikita ng mga ancestors, ng mga divine beings na handa ka na. Ayan po. At safe na safe. It is safe for you to receive, mga dude, na kayo ay kailangan nyo talagang magpahinga, magpagaling. Yan po. Mas makapag-focus ka sa mga ginagawa mo at sa mga importante mong kailangan tapusin pag nakapagpahinga ka na. Yan po yung homecoming energy or homecoming card. May mga family gatherings din po. Wow. Basta kailangan mong mag-relax sa space mo, kung saan mas komportable ka, lalo na sa bahay. Yan po kaya homecoming. So, mga dude, meron po ditong mantra para po sa inyo, na gusto pong iparinig po sa inyo ng inyo pong mga ancestors, ng mga divine beings. Lalo na po kung kasalukuyan kayo po ay puro delay sa buhay po ninyo sa pera. Puro delays dahil po yung epekto ng hangman na card sa inyo pong money, sa trabaho po ninyo, sa career, creative projects, online platforms. Napakabagal ngayon, napakabagal ng kumita ng malaki or makatanggap ng pera. So, sinasabi dito ng mga divine beings na kung yung mga nangyayari po ay hindi umaayon sa plano mo or sa gusto mo, ito po yun. Saktong-sakto ito pong mantra na to para sa iyo. So, divine universe, divine highest white light, my higher energy, o divine power, kasi may power po kayo dyan na card or energetically mensahe po sa inyo na talagang powerful po yan. Divine power, I am ready for things to start going my way. Please give me a sign in the physical world or physical realm that things are going my way today. I am open and ready to receive. Diba? It is safe for you to receive. Ito po yung card na sinasabi sa inyo ng mga divine beings na huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Safe na safe, matatanggap mo lahat yan. I am open and ready to receive this divine message now. Yan po. Yung mga divine messages na yan po yung makakatulong sa inyo na matanggap na lahat ng mga blessing. Ayan po, mga dude. At pahabol po sa pera, yun po, pwede nyo pong gawing mantra ito, pwede nyo rin pong i-post yan para mas ma-amplify or mas lumakas pa po yung power ng manifestation. I love money and money loves me. All I have to do is ask and receive. No matter what I do, no matter where I go, money always come, money always flow. Because I deserve money and money deserves me. Blank dollars, ilagay nyo po dyan, i-comment nyo po kung magkano pong dollars o ano man pong currency is coming to me. Yan po, blank dollars o is coming to me. Okay, so example po, $8,000 is coming to me. Maraming salamat po mga dude. Ingat po kayo. Salamat po.